Ating pumuksan ang ating mga Biblia sa aklat ng ikalawang Pedro at basahin natin ang chapter 1 verses 16 to 21. 2 Peter chapter 1 verses 16 to 21. Ito po ang sinasabi. Sapagkat kami ay hindi sumunod sa mga kathang-isip na ginawang may katusuhan nang aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. Sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian at dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan." Kami mismo ang nakarinig ng tinig na ito na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Kaya't mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin, gaya ng isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Pagpalain nawa tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan sa araw nito. Nangyari na ba sa inyo minsan na kayo ay nagbigay ng isang nagkwento ng isang bagay na inyong nasaksihan at isa sa mga tao na nakarinig ng inyong pagkukwento ay biglang tatayo at sasabihin, "Hindi totoo 'yang sinasabi mo." No? Nagsisinungaling ka. Hindi totoo at nag-iimbento ka lamang ng kwento. Pero ang sasabihin mo sa kanya, sapagkat ikaw ang nakakita or naka-witness ng bagay na iyong kinakwento, maaaring sabihin mo siya, "Teka, wala ka naman dun sa pangyayari na yun. Ako yung nakakita. Paano mo sasabihin ngayon na hindi totoo ang sinasabi ko?" So, ganun yung ganun yung parang eksena, no, na parang pinabulaanan ng isang taong hindi naman nakakita ng bagay na iyong ikinukwento. Dito sa ating teksto nating pagbabatayan sa 2 Peter chapter 1, 16 to 18, no? Ay kakahalintulad sa eksena na ating binigay na sinambit kanina. Dito, what if, may tanong tuloy dito, what if si Peter, no? Si Pedro na sumulat nitong epistle na to, na ang kanyang sinabi patungkol sa pananampalataya or sa kaligtasan na ipinagkaloob sa mga mananampalataya, no? Na natanggap ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, na ine-expect na ang bawat mananampalataya na yon ay dapat namumuhay ng may kabanalan at napangakuan ng isang maluwalhating pagpasok sa walang hanggang kaharian sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. What if yung mga bagay na yun na sinabi ni Apostle Peter sa kanyang mga tagapakinig ay merong magcha-challenge na hindi totoo ang kanyang sinasabi? No? What if may magcha-challenge kay Peter na hindi totoo ang mga pinagsasabi mo na ang Panginoong Jesucristo ay babalik pa? No? Ang Panginoong Jesucristo ay babalik pa at kinakailangan yung mamuhay ng may kabanalan. Or parang nagdi-devise ka lang ng bagay na sinasabi mo para sa kanila upang sila ay mapasunod mo sa iyong mga sinasabi. No? Now our text today anticipates those rejectors sa mga sinabi ng Panginoon ni Peter dito. Or sasabi natin, this text na ating pag-aaralan, basically magpo-focus na tayo sa 16 to 18, anticipates those rejector of the gospel. Those who would ask, why do we have to live holy if Christ's return is not true? Kasi
kung ating babalikan, no, ang isa sa mga kumbaga ang background or general background ng Second Peter is patungkol sa in-address nito sa mga mananampalataya na somehow maaaring or humaharap doon sa mga katuruan ng mga ng mga tao na nandun din sa church, ngunit ang katuruan nila ay pawang mga maling katuruan. False teachers sila, no? At ito nga yung sinasabi ng mga false teachers sa chapter 3 verse 14. Anong sinasabi ng mga false teachers dito sa ating pinag-aaralan sa 2 Peter? Sabi sa chapter 3 verse 14, kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Doon sa sinabi na yon, merong encouragement na mamuhay ng may kabanalan habang naghihintay sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Pero iyon ang pinabubulaanan ng mga false teachers to the point na parang minamak nila yung katotohanan na yon na sinabi ni Apostle Peter, na sinasabi na hinahamak niya nasa sa verse 4 ng chapter 3, nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? Sapagkat buhat pa nang namatay ang ating mga ninuno, na nanatili ang lahat ng mga bagay na sa dati nilang kalagayan mula ng pasimula ng paglalang. Now Peter anticipates this accusation by the false teachers that he was just making stories, no? Nagbibigay lang siya ng mga bagay na para may masabi lang or parang mapasunod niya lang yung ang kanyang mga audience or kanyang mga inaddress sa kanyang epistle. Spreading lies daw siya. Nagbibigay daw siya ng mga bagay na hindi totoo. He spread lies in order to hold people's neck and follow him. No? Now Peter mentioned din about being established in the truth. Sa verse 12 ng chapter 1, ano bang ibig sabihin ng being established in the truth? No? Sabi sa verse 12 ng chapter 1, therefore I will always be ready to remind you of these things even though you already know them and have been established in the truth which is present with you. Ano sinasabing truth dito? No? Ano sinabi itong katotohanan na established or napagtibay sa katotohanan? Well, that truth is the salvation, yung katotohanan patungkol sa kaligtasan. That truth is about the salvation by faith in Christ, by knowing Him. And that salvation is graciously given along with abundant supply of everything pertaining to life and godliness. Sana nare-recall natin yung mga lesson, no? yung pagkakasunod-sunod ng ating pag-aaral dito sa 2 Peter from the first verse hanggang dito sa verse 18 na ating pag-aaralan. No? Ito kasi parang kung isa-sum up kasi natin ng ang uh, ang uh, ang ating pinag-aaralan from the start up to now, ito yung ang mga iniligtas ng Panginoong ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. They are expected to live a holy life. No? They are expected to live a holy life habang naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ngunit ito nga ay nire-reject or kumbaga parang pinabubulaanan ng mga false teachers at inaakusahan pa nga si Peter. Or ina-anticipate pa nga ni Peter ang accusation na siya ay nag-iimbento lamang ng mga bagay na hindi totoo. Now, false teachers are now against that truth, yung ipinapahayag ni Apostle Peter. And that truth about the Christian faith, no? The gospel, the truth of the gospel of the salvation of people through Christ. These false teachers are now against that truth and are anti-hope, no? Anti-hope yung mga false teachers na to. Gusto nilang masira yung pag-asa ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Sabi sa verse 3 to 4 ng chapter 3 sa 2 Peter, ang sabi dito, una sa lahat, dapat ninyong malamang ito na sa huling araw ay darating ang mga manlilibak
at lumalakad ayon sa kanilang sariling pagnanasa at magsasabi, nasaan ang pangako ng kanyang pagdating. So ito ang intention ng mga false teachers. Now today, this truth is written before us, no? Na maaring sa mga pagkakataong ding ito ma-encounter natin ang mga anti-gospel or anti-hope of the coming of our Lord Jesus Christ, the second coming. Maaring ma-encounter natin na to, but how can we gain confidence in the authenticity of the truth laid before us, given for us na mga mananampalataya that the apostles told us, that Apostle Peter, no? That Apostle Peter is not just devising scheme to gather followers. Na totoo ang sinabi ni Apostle Peter maging para sa atin na ang Panginoong Hesukristo ay babalik. Babalik siya upang tipunin ang kanyang mga tao. Christian faith is not just a mere invention of man. Tandaan natin yan. And Peter is ready to counter that accusations na iniimbento niya lang ang katotohanan. Now, sa ating pag-aaral, no, sa verse 16 to 21 na binasa natin, meron tayong dalawang punto dito. Pero dahil medyo mahaba ito, isang punto lang ang ating matatakel at magbibigyan na lang tayo ng mga subpoints. So dalawang punto ang gusto kong bigyan natin ng pansin sa verse 16 to 20. No? But our focus today is verse 16 to 18 lamang at meron tayong mga subpoints doon. Ito yung two main subpoints, no? Para pabulaanan ni Peter, i-counter ni Peter yung accusation na ang sinasabi niya mga katotohanan ay tunay na totoo, no? At ito ay sa pamamagitan ng kanyang pag-assert ng mga eyewitnesses, no, who wrote about the truth, about it or the truth, no? Eyewitnesses who wrote of this truth, no? And second point, no? Second major point, the Spirit of God who inspired the truth. The Spirit of God who inspired the truth. Now, dun nga sa sabi ko nga, point number 1 lamang ating matatakel dito at meron tayong mga sub-point. At ang mga ating sub-point, major point number 1, eyewitnesses who wrote it is ito yon. Eyewitnesses did not invent baseless stories. Yun yung letter A. And letter B, an eyewitness is accompanied by another witness or witnesses. And letter C, these eyewitnesses have seen Christ receiving honor and glory. And letter D, these eyewitnesses of the truth heard direct utterance from the majestic glory. So bago tayo magpatuloy sa pagtackle ng major point number 1 at ang kanyang mga subpoints, tingin muna tayo ng tulong sa ating Panginoon sa ating pag-aaral. And let's pray. Aming Panginoong Diyos, pinupuri namin kayo sa pagkakataon muli na mag-aral ng inyong salita, to dig deeper sa mensahe ng inyong salita. Nawa aming Panginoon, tulungan nyo kami sa pag-aaral nito at anuman ang mga mahirap intindihin, aming Panginoon, tulungan nyo ang inyong tagapagsalita upang maipaliwanag ito ng mas malinaw at tulungan nyo rin ang inyong mga tagapakinig na maintindihan ito at marinig ito ng may kalinawan. Maraming salamat po aming Panginoon. Tulungan nyo nawa kami ang aming pagtitipon or ang pagpapahayag ng inyong salita sa oras na ito. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So, sub-point number 1. Sa major point na to counter that accusation that the truth that Peter spoke about is indeed a lie, no? Major point number 1 is the eyewitnesses who wrote it, no? And the subpoint is actually I made this major point number 1 because Peter emphasizes the authenticity of the apostles' testimony concerning Jesus Christ's power and coming. Sapagkat ina-assert ni Peter dito na sila mismo ang nakakita
no? Or naka-experience ng mga bagay na kanilang sinasabi or naisulat before us sa ating scripture na meron tayo ngayon. Peter emphasizes the authenticity of the apostles' testimony written before us concerning Jesus Christ's power and coming. Yung pag sinabi ditong coming, no? Sabi kasi yung sinasabi na sa English coming, and sa Tagalog yung sa pagbabalik, no? Sa verse 16, sapagkat kami ay hindi sumunod sa mga katang-isip na ginawang may katusuan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoon. Well, let's be specific na yung pag sinabing coming dito is hindi ito yung first advent. Ang first advent is yung kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ang sinasabi ditong power and coming of our Lord Jesus Christ is yung kanyang muling pagbabalik. At makikita natin talaga ang difference ng power and coming of our Lord Jesus Christ, ang kanyang muling pagbabalik. Kung ang Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating dito sa lupa in a humble way, no? Dito, ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo is expressed or described in regal way, no? Talagang in power and might ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So, eyewitnesses ang mga apostles dito sa sinasabi nila na ang Panginoong Jesucristo ay babalik in power, no? And this assertion ni Apostle Peter na kanilang pagiging eyewitnesses is grounded nga na sa katotohanan na sila mismo ay first hand, no? First hand companion or talagang hearer ng mga katotohanan na kanilang ipinapangaral. Ang kanilang yung kanilang mga ipinapangaral ay grounded in their eyewitness experience in Christ's divine majesty. Later maintindihan natin bakit sinabi na Christ divine, they are eyewitness of his divine majesty. Kasi merong isang tagpo na babalikan si Peter sa kanilang sa mga araw na kasama nila ang Panginoong Jesucristo na nakita niya mismo, no, ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. And subpoint number 1, no, dito sa eyewitness who wrote the truth, no, is yung mga eyewitnesses na sinasabi dito, sila Peter, no? Sila Peter at yung mga kasama niya doon sa accounts na sasabihin dito, yung transfiguration, let's go to that account na mismo, yung transfiguration ay eyewitnesses sila at hindi sila nag-iimbento lamang ng mga baseless stories. These eyewitnesses did not invent baseless stories. Anong sabi? Sapagkat kami ay hindi sumunod sa mga kathang-isip na ginawang may katusuhan na aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. Now Peter begins rejecting, no, na yung accusations na sila ay nag-iimbento lamang, that they are just fabricating story, no? Na ngunit how to refute that, sinasabi niya na sila ay eyewitness. Nakita nila personally ang kadakilaan ng Panginoong Jesucristo. Peter begins by rejecting the idea that the apostles followed cleverly devised myth, na sila ay nag-iimbento lamang na makat ang isip na kwento. And this is important for us today. Anong importansya nito? Because we live in a world filled with misinformation and false teachings, no? Marami talaga, no? Marami tayong mga doon lang sa social media. Tumambay lang tayo sa mandali, no? Marami na talaga tayong mababasa patungkol sa mga katuruan na hindi naman talaga sinabi sa Biblia, baseless. Maraming mga nagsulputan diyan ng mga churches na nagtuturo na ang Panginoong Hesukristo ay hindi talaga siya anak ng Diyos. Kumbaga siya ay
ay ipinanganak dito sa lupa at siya ay parang kumbaga yung pagiging Diyos niya ay nag-follow lamang, parang kumbaga parang nag what do you call this? Nag-ano lamang yung kanyang pagiging Diyos is somehow after ng kanyang pagiging kanyang pagkakatawang tao. So yung mga ganong bagay, yung mga bagay na hindi totoo patungkol sa Panginoong Hesukristo. Now, Peter reject those ideas that they are just merely devising cleverly devised myths, or this is important nga sa atin sa panahon ng misinformation. And how can we distinguish truth from myths? O yung mga bagay na inimbento lamang ng tao, myths or lies, yung mga kasinungalingan or pagpapasinungaling sa katotohanan. Paano tayo? How can we get rid of those baseless stories that is against to the truth that we have? Now, meron dalawang bagay. It is a two-way responsibility kung paano tayo magiging safe doon sa paglaganap ng mga bagay na hindi naman, wala namang katotohanan patungkol sa pananampalatayang Kristiyano na nagpapabulaan sa ebanghelyo na meron tayo. No? Paano natin 'yun na i-address? There are two ways. Para sa mga preachers, sa mga teachers na nagnanais na magturo or maging teachers of the truth, no? Of the gospel, ano ang responsibility? The responsibility is to rightly divide the word of truth. Anong sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15? 2 Timothy chapter 2 verse 15. This is the ito ang bilin ni Paul para kay Timothy bilang isang tagapangaral ng salita ng Diyos. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, no? Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. So responsibility para sa mga nagtagapagturo na talagang pag-aralan, accurately dividing the word of truth, na hindi tayo nagtatamad, no? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang ma-deliver natin ang katotohanan, ang purong katotohanan ng salita ng Diyos. At para naman sa mga tagapakinig, what is the responsibility of those hearers? Sa mga nauupo sa ating mga silya dito, anong responsibility sa mga tagapakinig? Test every spirit. Sa 1 John chapter 4 verse 13, anong sabi sa atin? 1 John chapter 4 verse 1 to 3, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. And every spirit that does not confess Jesus is not from God, this is the spirit of Antichrist, of which you have heard that is coming, and now it is already in the world. Responsibility natin to test every spirit, lahat ng bagay na ating naririnig na itinuturo sa atin. It is our sole responsibility to take down notes, to verify what Brother JC ay na sinabi dito. At kung may tanong, pwede naman tayong mag-approach kung merong hindi malinaw. Or pwede rin sabihin si Brother JC, parang may nagkamali ka doon sa bagay na yon. Wala tayong problema doon, no? We can stand corrected. We can stand corrected. Parang ganoon, di ba? Wala tayong problema, no? Maaari tayong magpa-correct kung meron man tayong nasasabi, sapagkat ang ating isip talaga namang fallible ang ating isip. Somehow din minsan yung sinasabi ng ating isip hindi nagtutugma. Yung iniisip natin hindi na talaga nagtutugma sa paglabas ng ating sinasabi. So minsan nangyayari talaga yun. Nagkakamali talaga yung ating mga sinasabi. But it is our responsibility to test every spirit, no? Na ating narinig bilang mga hearers of the word.
Kaya nga may sinasabi, walang manloloko kung walang magpapaloko. At walang maloloko kung walang manloloko. Di ba? So parang ano natin yan, two-way responsibility talaga to refute yung mga distinguish truth from myths or lies sa panahon natin ngayon. When Peter tells that we did not follow cleverly devised tales, na sinabi niya yon, no? He refutes the accusation of being a scoffer like the false teacher. Kasi yung mga nag-iimbento ng mga cleverly devised tales, sila yung mga scoffers, no? Yung parang ang layo nila is to mock or make fun of the truth, no? They want to mock or make fun of the truth. Na our generation today, merong mga talagang mga scoffers of the truth. May mga scoffers, they mock on Christianity, no? Sinasabi nila, ang anong mga Christian na yan, anti-social yan, mga bigot yung mga Christian na yan, no? Yung mga Christian killjoy, nagsasaya kami pero sinasabihan yung aming mga gawain is kasalanan daw. Mga killjoy. Ay, ayoko dyan sa church. Boring yan. Boring. So, that's how they act, no, sa panahon ngayon. Yung mga mockers or scoffers of the truth. They make fun or mock the truth. Pangalawa, ano pang sinasabi about sa eyewitnesses dito? An eyewitness na being an eyewitness na gustong i-establish ni Apostle Peter, paano na-describe dito? An eyewitness is accompanied by another witness or witnesses. No? Peter is trying to establish here the principle of witnessing. Ano ba yung principle of witnessing? Pag ikaw nagwi-witness, dapat merong two or more witness to establish a truth. Ano sabi sa 2 Corinthians chapter 13 verse 1? 2 Corinthians chapter 13 verse 1. This is the third time I am coming to you. Every fact is to be confirmed by the testimony of two or three witnesses. No? Nasabi rin yan sa book of Deuteronomy. Paano na i-establish ang isang katotohanan, no? Every fact is to be confirmed by the testimony of two or three witnesses. Now, ini-establish ni Peter to by using, no, we. No, napansin po ba natin dun sa ating teksto na pinagbabatayan sa verse 16 and verse 18, no? We ang ginamit niya. So hindi siya nag-iisa. Sabi sa verse 16, for we did not follow cleverly devised tales when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ. But we were eyewitnesses of His majesty. Verse 18, and we ourselves heard this utterance made from heaven when we were with Him on the holy mountain. Ngayon, ang binabalikan nga kasi talaga ni Peter dito is yung tagpo na siya at ang mga kasama niya na si James and John ay mga first-hand eyewitnesses in the transfiguration of our Lord Jesus Christ. Peter, as an eyewitness, is not alone there in that experience of Christ's transfiguration. Nando si James and John, no? We're also with him. And even John, no? He mentions about this being an eyewitness of the Father's of the Son's glory, no? Sabi sa John chapter 1 verse 14. John chapter 1 verse 14. Pinatotohanan niya rin, sinabi niya, he mentions about this encounter, no? Witness, and the word became flesh and dwelt among us, and we saw his glory, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. Marahil talaga ang nasa isip ni John dito is yung pagkasabi niya or remember niya ng glory ng Panginoong Jesucristo at binanggit niya pa that He is the only begotten. No? Marahil ito rin ang nababalikan ni John when he wrote this part, no, of the gospel, that he himself, he kasama siya ni Peter and James na narinig niya na sinabi ng Diyos Ama
patungkol sa ating Panginoong Kristo, "This is my beloved Son, no? In whom I am well pleased." Now with the testimony of two or more witnesses, the truth is established. Now how does this principle apply to us? No, sa korte, no? Sa korte, two or more witnesses makes an allegation more stronger, 'di ba? Yung allegation sa isang sinasakdal or yung talang gustong pawalang sala ay magiging mas matatag kung merong dalawa or mas higit pang mga witnesses. Now in the church, paano na-apply ito sa church? If a member's conversion is up for scrutiny by someone who is not a member of that local church, we've got our church member, we've got on our back our church members. Kung merong someone from outside, hindi man member ng church natin, na nagko-question ng ating pananampalataya. Now, we have our church members, mga kapatiran natin, na witnesses sila. Maring hindi naman siguro isa lang ang iyong ka-church member. No? Minimum at least dalawa, di ba? Tatlo. No, we have the local church, our church members who are witnesses of our professions and actions. Nakita nila, na-witness nila ang ating testimony, na-witness nila ang ating professions, no? Ang ating na-witness nila yung paglalahad natin ng ating conversion testimony. At hindi lang yon, hindi natigil doon na kino-confirm nila ang ating pagiging mananampalataya sapagkat sila mismo nakikita nila sa ating mga gawa as we spend our time in fellowship with our brothers and sisters. Also, the church in general are all together witnesses. Witnesses tayo, all together in general, no? Are all together witnesses for Christ's wondrous works in saving each and every one of us. No? Witnesses tayo sa gawa ng Panginoong Kristo. And we appeal to all the world as ambassadors of Christ to be reconciled to God. Ano ba sasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20? 2 Corinthians chapter 5 verse 20, na tayo ay nagwi-witness and we appeal to the world that the world be reconciled to God. 2 Corinthians chapter 5 verse 20, therefore, we are ambassadors for Christ, as through God we're making an appeal through us. We beg you on behalf of Christ, be reconciled to God. And we are witness of what Christ has done, in our life in reconciling us to God. Pangatlo, ano pa ang katangian ng pagiging eyewitness na gustong i-establish ni Peter? Pangatlo, these eyewitnesses have seen Christ receiving honor and glory. Anong sabi? Sa verse 17 na ating pinag-aaralan, sapagkat siya'y tumanggap, no? Nakita ng mga ng mga apostles, these three apostles na ating minention kanina, Peter, James, and John, sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kalwalhatian at dumating sa kanya isang tinig mula sa marangal na kalwalhatian na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan. These eyewitnesses have seen Christ receiving honor and glory. No? Peter, no, as an instrument writer of the truth. Instrumental writer lang naman talaga ang tawag sa mga instrumental writer. Ginamit ng Panginoon, ng Diyos, ang mga apostles, ang mga prophets, no, to write, no, ang scripture, to write of the truth, no? Instrumental writer of the truth is an eyewitness of Christ's
glory. Eyewitness of Christ's glory. Yung word glory dito, no, is a term attributed only to God. No? Let us remember this thing. Glory is a term attributed only to God. When Peter speaks of Christ's glory, he asserts of Christ's divinity. He asserts that Christ is God. No? The glorious Christ. Glory is an attribute unique to God. Now may sinasabi na merong sinasabi na men, yung mga taong iniligtas ay natatransform, yung merong sinasabi na transformation of men from glory to glory sa 2 Corinthians 3:18 yata yon. 2 Corinthians 3:18. 2 Corinthians 3:18. Basahin natin, no? At tayong lahat na walang talukbong ang mukha na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon, gaya ng isang salamin ay nababago sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Now, yung glory naman na sinasabi dito ng mga natatransform na mga tao, no, is speaks of the transformation of men from glory to glory. Hindi ito yung katulad ng glory na meron, hindi ito yung exact glory na meron ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinabi, mere reflection lamang. Anong sabi sa ating binasa, no? Sabi dito, nakakita ng kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng sa isang salamin na nagbabago ng gayunding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. It is just a reflection or replica or copy of the same image of the glory of the Lord Jesus Christ. So kung ano mang glory ang nade-develop sa mga tao from glory to glory, ito ay replica, but not exactly the same, no, or exactly kung yun talaga, kung exactly katumbas ng glory na meron ang Panginoong Jesucristo, sapagkat glory is an attribute unique only to God. Now Peter, James, John are witnesses of this glory. Ano pa ang kanilang nakita? They are all witnesses of Christ's honor. No? Sinabi, they are witnesses having seen Christ receiving honor and glory. Honor. Now, ano yung honor na sinasabi dito? Honor is giving a value. No? No? Parang ano yan eh. Para sa accounting, yung nagbibigay ng price or giving value. Pag nagbibigay ka ng honor, you are giving price or value to someone. No? Honor is giving value to someone who achieves something. No? Di ba binibigyan ng parangal or honor ang isang tao na merong na-achieve, no? Now, because of Christ's work for our salvation, no? God, the Father, placed Jesus Christ in the highest honor that a man, no, can achieve. Now, ang ating Panginoon Kristo is a man, no? He is God-man. But dito sinasabi, Christ being a man, no, receives the highest honor. So nakita natin, no, yung glory para sa pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo, but yung honor, no? Honor has given to Christ because of what He has done for us in our salvation. Philippians chapter 2 verse 6 to 11. Philippians chapter 2 verse 6 to 11. Ang sabi dito, patungkol sa ating Panginoon Kristo, who, although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of men. Being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. For this reason,
No? Yun yung minention sa una nating binasa yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Now for this reason also, God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus, every knee will bow of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So nakita natin kung paano ang Panginoong Jesucristo ay na-accomplish niya yung noblest work, no, that gains him the noblest honor. Christ's accomplishment is the noblest accomplishment of man in his history. We believe that we are recipients of the benefits of his accomplishment. Benefits tayo ng accomplishment, honorable accomplishment of our Lord Jesus Christ, which gain for himself the highest honor. Hebrews chapter 2 verse 9. Sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo in his humiliation, doon niya na-gain ang honor and exaltation. Hebrews chapter 2 verse 9. Hebrews chapter 2 verse 9. But we do see him who was made for a little while lower than the angels, namely Jesus, because of the suffering of death, crowned with glory and honor, so that by the grace of God, he might taste death for everyone. So nakita natin doon, in Christ's humiliation, it leads to his honor and exaltation. Christ's honor is something that must fuel our adoration to him. No? Yung parangal or yung karangalan ng Panginoong Hesukristo is dapat lalo pang mag-fuel or magdagdag pa ng lalo pang higit na adoration natin sa kanya, no? Kasi dahil sa kanyang ginawa para sa atin. Yung mga taong honorable, no? Hindi natin tinitreat yan na parang normal people lang. Sa mga politiko lang, no? We don't treat honorable politician who visit us lightly, no? Binisita tayo sa bahay natin ng isang honorable politician. What if presidente ng Pilipinas ang mag-visit sa atin? Shall we treat him like an ordinary visitor sa ating bahay? Hindi po, di ba? His position in the government is a noble work in serving us. Yes, honorable ang kanyang position, but then ang kanyang duty is to serve the country. No? His honorable work gains for him an honor in serving the country. But sa ating Panginoong Jesucristo, no? Sa ating Panginoong Jesucristo, honoring Christ is our duty because of what he has done for us in our salvation. Now, how do we honor Christ? Ang tanong, how do we honor Christ in our life? Mga kapatid, valuing Christ, no? Valuing Christ, honoring or giving value for Christ above everything is our duty. No? Above everything. Valuing Christ above everything is honoring him, gives honor to him. Ano sabi sa Matthew chapter 6 verse 33? Seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Anong ibig sabihin nun? Prioritizing, giving the first priority, giving the highest value para ang ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay is a form of honoring him. Pang-apat, how these eyewitnesses are characterized, no? As Peter asserts of being an eyewitness of the power and coming of our Lord Jesus Christ. These eyewitnesses, pang-apat, these eyewitnesses of the truth heard direct utterance from the majestic glory. Yung sinabi ditong majestic glory, no? Pag yung sinabi ditong majestic glory, it talks about a person. Ito yung the Father.
Pag sinabing majestic glory, hindi talaga tinukoy. So parang hindi dinirekta or tinawag ni Peter dito ang Diyos Ama ng the Father, bagkus ginamit niya ang mga katagang majestic glory. So nakita natin, yung glory talagang unique attribute ng Diyos, na meron din ang ating Panginoong Hesukristo. Now, these eyewitnesses of the truth heard direct utterance from the Father, from the majestic glory. Verse 17 ng ating teksto. Anong sabi? For when he received honor and glory from God the Father, such utterance as this was made to him by the majestic glory. Hindi niya na, kumbaga, instead of saying again the Father, tinawag niyang the majestic glory. Anong sinabi? Anong utterance yung kanilang narinig? What did they hear? No? Sa verse 17, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Now magdwell tayo dito sa utterance na ito. What did they hear? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Now yung mga words na to, mababasa natin to dun sa Synoptic Gospel, Matthew, Mark, Luke, Pag sinabing Synoptic Gospels, ito yung Matthew, Mark, Luke, Mababasa natin tong accounts na to, na sinabi ng Diyos Ama nung this is my beloved Son with whom I am well pleased. Na-record kasi yung accounts ng transfiguration ng Panginoong Jesucristo sa tatlong sa Synoptic Gospels. All recorded the accounts of Christ's transfiguration, but with slight variation on the utterance with which the apostles heard that Peter gave focus on. Sabi sa Matthew chapter 17 verse 5. Basahin natin isa-isa yung tatlo na yon. Yung mismong word lang na yon. Matthew chapter 17 verse 5. And bear with me kung ano yung pagkakaiba ng tatlo. Matthew chapter 17 verse 5. While he was still speaking, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him." Yun yung utterance. Sa Mark chapter 9 verse 7, ito ang sinabi. Mark chapter 9 verse 7. Then a cloud formed overshadowing them, and a voice came out of the cloud. "This is my beloved Son. Listen to him." Sa Luke chapter 9 verse 35, ito ang sinabi. Then a voice came out of the cloud saying, "This is my Son, my chosen one. Listen to him." Pero sa Synoptic Gospel, ito yung account ng Transfiguration. Pero makita natin yung slight variation doon sa utterance na narinig ng tatlong mga apostoles na kasama ng ating Panginoong Jesucristo sa Holy Mountain. Now, let's focus on Matthew and Mark accounts, na may yung similarities ng Matthew, Mark, and Peter's account. Sinabi natin Peter's account kasi sinabi niya rin sa kanyang epistle to, di ba? Nasulat niya rin. Let's focus on that. Matthew, Mark, and Peter's account have one striking similarity which has a huge impact in our salvation. They all mentioned my beloved Son. Nandun lahat yan. Doon lang sa Luke, wala kasing sinabing my beloved Son, my chosen. Di ba? Sa Luke, nakita natin yung difference, Dito, sa Matthew and Mark, nabanggit yung my beloved Son. And it established the love of God the Father to God the Son. Ang aking sa Tagalog, let's hear in Tagalog na sa ating teksto. Sabi sa teksto, ang minamahal kong anak, my beloved Son. It established before us, yung pagmamahal ng Diyos Ama sa Diyos Anak. Ano ngayon para sa atin yun? Ano ngayon para sa atin yun? May impact yun sa ating may malaking impact yun sa ating kaligtasan.
Pag narinig natin yun, my beloved son, God, ibig sabihin lang nun, God's love for us, no? God's love for us is never away or above from the love of the Father to the Son. Hindi hiwalay ang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin na tayong mga niligtas. No? Hindi hiwalay or mas higit pa, no? Sa pagmamahal ng Diyos Ama sa anak. Hindi hiwalay ang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin at hindi rin iyon nakakahigit. Hindi rin nakakahigit ang pagmamahal ng Diyos sa atin sa pagmamahal niya sa kanyang anak. No? The Father's love for us is through Christ. God, the Father, love us savingly through Christ. Ano sabi sa Ephesians chapter 1, verse 3 to 6? Ephesians chapter 1, verse 3 to 6. Ephesians chapter 1, verse 3 to 6. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we will be holy and blameless before Him. In love, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the kind intention of His will, to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the Beloved. So ano yung naintindihan natin dito? Na ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga itinalaga para sa kaligtasan at sa kanyang mga iniligtas ay hindi hiwalay sa pagmamahal niya sa kanyang anak. The love of God for us is through His Son. No? The grant of Father's love assumes that we are His children. Ako ba natin yon? Na kung ang tayo ay na kay Kristo, doon lamang tayo magiging or mamahalin ng Diyos bilang ama natin siya, no? Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. The grant of Father's love assumes that we are His children because we are in Christ. Kaya tayo naging anak ng Diyos sa kaligtasan is because we are in Christ. Pakinggan natin to, all people are son of the Father in creation. No? Lahat ng tao ay anak ng Diyos in creation. Kasi sinabi yan sa 1 Corinthians chapter 8 verse 1 to 6. May account kasi na it implies that all people are sons of God in creation. But not all are sons in salvation. Tandaan natin yan. 1 Corinthians chapter 8 verse 1 to 6. 1 Corinthians chapter 8 verse 1 to 6. Now concerning things sacrificed to idols, we know that we all have knowledge. Knowledge makes arrogance, but love edifies. If anyone supposes that he knows anything, he has not yet known as he ought to know. But if anyone loves God, he is known by Him. Therefore, concerning the eating of things sacrificed to idols, we know that there is no such thing as an idol in the world, and that there is no God but one. For even if there is so-called gods, whether in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many lords, yet for us there is but one God, the Father, from whom all things, and we exist for Him, and one Lord Jesus Christ, by whom all are things, and we exist through Him. So, by creation, talaga, everything that is created is by the virtue of creation, Son of God, all, but not in salvation. But not in salvation. Patunayan nga, ito yung contrast sa Galatians chapter 3 verse 26, no? Tingnan natin yung Galatians chapter 3 verse 26.
Ito yung sinasabi natin na yung mga anak lamang ng Diyos sa kaligtasan is yung mga na kay Kristo. Galatians chapter 3 verse 26. Galatians chapter 3 verse 26. Mahalaga itong mabasa natin. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Naging anak tayo ng Diyos sa kaligtasan through faith in Christ Jesus. Now, in contrast dun sa una nating binasa. Alam mo, marahil ito yung basihan ni Bergoglio ng Romano Katoliko na ang lahat ng relihiyon daw sa mundo ay daan patungo sa iisang Diyos. Hindi nabanggit natin kanina, no? There are many gods sa Corinthians na binasa natin, but there are one. But we know that there is one. So maaring iyon yung nasa isip ni Bergoglio na sinasabi niya na ano daw, na ang lahat daw ng relihiyon, it leads to God, no? Pero yung statement na yun is talagang anti-gospel. Therefore, he is anti-Christ. Kaya nga dun sa din sa John chapter 4, chapter 8 verse 24, kaya ang Panginoon Kristo mismo, kung wala ka kay Kristo, sino ang iyong ama? Anong sabi ng Panginoon Kristo, no? You are of your father the devil, and your will is to do your father's desire. Pagdating sa kaligtasan, ang wala kay Kristo, sino ang ama nila? Ang diablo. Ang diablo. Apart from Christ, we are not the son of the Father in salvation. Apart from Christ, we are not savingly loved by the Father. No? Tandaan natin yan. Apart from Christ, we are not sons of the Father. Apart from Christ, we are not savingly loved by the Father. God is love, yes. No? Totoo yan. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero yung pag-ibig na nagliligtas ay natanggap lamang or natatanggap ng mga tao na itinalaga ng Diyos para sa kaligtasan. No? Now, another striking thing about the utterance na sinabi dito na sinulat ni Apostle Peter, which the apostles heard in the Transfiguration, which Peter had written in his second epistle, is when the Father said, with whom I am well pleased. Bigyan natin ng focus yon. The exact wordings appeared in Matthew, no? Yung with whom I am well pleased. Kung na remember natin, binasa natin yung tatlo, yung synoptics at yung mga variations, yung exact word with whom I am well pleased, lumabas yon sa Matthew. Now, yung sinabing with whom I am well pleased, hindi lamang sa Transfiguration narinig yun na sinabi ng Diyos Ama directed to God the Father sa baptism din, sa baptism account. No? That is not the first time the Father utters those words. Read, basahin natin yung Matthew chapter 3 verse 17 at Mark chapter 1 verse 11, yung accounts ng Christ baptism, that same word, sinabi ng ating Panginoong ng Ama patungkol sa anak, sinabi niya, this is my beloved Son with whom I am well pleased. Now, ano? Muli, na naman, tanong ulit, ano ang ibig sabihin? Ano para sa atin ngayon? When we hear this utterance before us, when we read this utterance written by the apostles before us, no? With whom I am well pleased. What does it mean to us that Christ, the Son of God, is well-pleasing to God the Father? Anong ibig sabihin para sa atin? Now, when you are not, kung hindi ka pleased sa isang bagay, pag sinabi mo, hindi ka napi-please dun sa isang bagay na yun, anong ibig mong sabihin, no? Hindi ka kampante na makita yung bagay na yun. It implies that that thing is annoying, no? Hindi ka napi-please, di ba? Kung hindi ka napi-please sa isang bagay, na-annoy ka. Di ba? That is annoying and you can't get along with it, no? Kung hindi ka napi-please sa bagay na yun. God on the one hand is not pleased in the lives of the wicked. No? God is not pleased in the lives of the wicked. God is angry to the unrepentant every day. Psalms chapter 7 verse 11 to 12, no? Psalms chapter 11 verse 1 to 12. Psalms chapter 7 verse 11 to 12. Ang sabi dito, God is a righteous judge and God has indignation every day. May galit siya araw-araw. If a man does not repent,
He will sharpen his sword. He has bent his bow and made it ready. God is angry to the unrepentant every day. And on the other hand, God is pleased to those who are in Christ. God is pleased to those who are in Christ. Not because, no, tandaan natin to, not by individuals' meritorious quality, not by those people who of those individuals meritorious quality, but by the merit of Christ and his righteousness clothed to those who have faith in him. Yung pagiging napiplease sa atin ang Panginoong Diyos, no? Ang Diyos Ama, not because of our meritorious yung mga gawa natin, but because mainly yung merit ni Jesus Christ na naipasa sa atin sa kanyang gawa, doon napiplease sa atin. Sa pamamagitan ng nagiging katanggap-tanggap tayo sa presensya ng Diyos, no? Yung ang nangyari doon sa ang nangyari sa atin is yung ating kasalanan na talagang karumal-dumal sa harap ng Diyos ay napalitan ng katwiran ng Panginoong Hesukristo. Kaya tayo ngayon bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, we appear pleasing to God the Father, not because of our meritorious quality, but by the meritorious work of our Lord Jesus Christ and his righteousness. Our sins on him, his righteousness in us. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. This is the great exchange, no? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Sabi dito, he made him who knew no sin to be sin in our behalf so that we might become the righteousness of God in him. By faith in Christ, we've been made acceptable to God, no? Romans chapter 5 verse 1, we've got peace with God by faith, no? By faith, no? Ano sabi sa Romans chapter 5 verse 1? By faith, therefore having been justified by faith, we have peace with God. We were justified by faith in Christ and we've got peace with God. Naging katanggap-tanggap na tayo sa Diyos Ama. Because of Christ's death on the cross, we who are enemies of God are reconciled to him. Romans 5 verse 8. But God demonstrates his own love towards us in what while we were yet sinners, Christ died for us. Verse 10. For if while we were enemies, we were reconciled to God, no, through the death of his Son, much more having been reconciled, we shall be saved by his life. Sin, which made us unpleasing, karumal-dumal sa harap ng Diyos, is taken away from us. Its penalty, its power is paid by Christ. This grace, this is grace, no? Biyaya ito, no? Sa atin, this is grace, mga kapatid. Our salvation from the penalty and power of sin is all by the grace of God. So ito yung mga bagay na ating maaalala when we hear the utterance of God the Father patungkol sa kanyang anak na naisulat before us, na naisulat sa atin ng mga eyewitnesses na to. First hand narinig nila ang tinig na to. And this utterance of God talagang nakakaapekto sa ating pananampalataya, no? Sa ating pananampalataya sa paglakad ng may kabanalan. Now, ang kasunod nito is yung major point number 2 natin na i-discuss natin next meeting. Now, ano ang ating mga application dito, no? Yung conviction natin, no? Kasi kanina 'di ba ang gustong i-assert dito yung trustworthiness of the truth. Paano natin kumbaga parang mas sisigurado na ang katotohanan na yung bagay na natanggap natin ay totoo. Trustworthiness of the truth of our salvation. Paano natin kumbaga lalo pang magiging matibay sa conviction natin
na the truth that we have in our salvation is trustworthy. No? It is our obligation. Obligasyon natin na lalo pang tumatag or lalo pang tumibay sa katotohanan ito na ang ating kaligtasan ay totoo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat tayong maging matatag, lalo pang tumibay in our conviction of the trustworthiness of the truth that we have with regards to our salvation. No? It is our responsibility to study the truth, to dig into the truth. No? Yun yung salita ng Diyos. No? Kung tayo ay lalo pang sisipag sa pagkakilala or sa pagkaalam, no? To grow deeper sa katotohanan na meron tayo patungkol sa ating kaligtasan. And that talagang fuels ang ating pagpupuri sa Diyos kung lalo tayong tumitibay sa katotohanan patungkol sa ating kaligtasan. If the apostles are first-hand eyewitnesses of the truth, we are also responsible to witness, no, the truth given to us. Responsibility din natin. Kung tayo ay eyewitnesses ang mga apostles at pinagkatiwala sa atin din ang katotohanan na yon, responsibility natin to witness for that truth given to us. And we cannot afford to become false witnesses. Hindi tayo dapat or talagang we cannot afford to be false witnesses. Bakit ano ba sabi sa mga false witnesses? Proverbs 19 verse 5. Anong naghihintay? Sa mga nagpapabulaan or nagsasabi ng mga bagay na hindi totoo patungkol sa kaligtasan. Proverbs 19 verse 5. Ano sabi sa Proverbs 19 verse 5? No? A false witness will not go unpunished, and he who tells lies will not escape. May kaparusahan, tiyak na kaparusahan sa mga nagsasabi ng mga maling katuruan or maling mga patotoo patungkol sa kaligtasan. And we cannot afford that, mga kapatid. Sana hindi tayo bumagsak sa ganong estado, no? Na tayo ay magiging mga false witnesses of the truth of the gospel that we have received. How we saw Christ in the truth na ating lalo pang pinagsusumikapan na lumalim. How we saw Christ in the truth of His Word greatly affects our witnessing for Him in the understanding of our salvation. No? Lalo talagang nag-fuel ang ating affection to Christ and our passion to witness for Christ. That's why we sing, "Oh Jesus, we adore thee. Thy gracious name we sing, that name that hath brought salvation." The fact that God the Father, The fact that God the Father Himself said Christ is beloved Son and is well pleased on Him, no? The fact na sinabi ng Ama yon sa kanyang anak that He is His beloved Son and is well pleased on Him, we are assured that we are also loved by love and pleasing to God because of Christ. Sigurado tayo sapagkat hindi nakasalalay sa atin sa ating magawa yung pag-ibig ng Diyos. Hindi mahi-snatch sa atin or hindi mawawala sa atin ang pag-ibig ng Diyos sapagkat ito ay sandig. Ang sandigan ng pag-ibig ng Diyos sa atin at ang kanyang pagiging napiplease siya sa atin ay sa pamamagitan ng kasandig yon sa merito ng Panginoong Jesucristo. It is clearly, we can say it is clearly all by God's grace ang ating kaligtasan. And how shall we respond? In grace. No? If it's all by His grace, how shall we respond in grace? By sinning ba? No? Ito ba dapat ang ating isusukli?
No? Kung na-realize natin na talagang ang ating kaligtasan ay talagang sa biyaya lamang ng Diyos. Ang respond natin, magkakasala ba tayo? Romans 6 chapter 1 verse 1 and 2. Kaya ngayon yung challenge ni 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 Paul, Romans 6 verse 1 and 2. No? What shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase? May it never be. May it never be. No? Mga kapatid, the right response is what we've been studying many weeks back. Ano yung right response natin sa biyaya ng kaligtasan? It is to live a life of godliness and holiness while we wait for the promised entrance into the eternal kingdom of our Lord Jesus of our Lord and Savior Jesus Christ. Yan ang right response natin, na tayo ay mamuhay ng may kabanalan. After all, no? After all, sa ating pag-witness, ano ang mas powerful tool in our witnessing? Our transformed life of holiness and character are a powerful tool in witnessing for Christ's saving grace. Kaya yun ang mga tatandaan natin na tayo ay tinawag talaga ng may kabanalan, and we are called to witness for Christ in life, no, of holiness and godliness. So pagpapatuloy natin yan sa pag-aaral yung pangalawang punto. Para sa ating mga kaibigan na wala pa sa Panginoong Jesucristo, now, do you think that God is pleased to you because you are doing you're not doing anything na masama naman sa community, hindi ka naman sakit ng lipunan, no? Or hindi ka naman talaga intentionally gumagawa ng masama sa mga tao? Do you think iyan ba ang dahilan mo para maging katanggap-tanggap ka sa Diyos kung ikaw ay mamatay ngayon at haharap sa Kanya dahil sa mga gawa mong mabubuti? Yan ba ang magiging uh, uh, kumbaga hope mo na ikaw ay magiging tatanggapin ng Panginoon kung ikaw man ay mamatay ngayon, kaibigan? Yan ba ang iyong magiging hope para sa iyong kaligtasan? Do you think at sa pang tanong, do you think God loves you in the sense that He will save you because of what you've done? Hindi po. Malinaw sa ating teksto na ang pagmamahal ng Diyos at napiplease ang Diyos lamang doon sa mga tao na nanampalataya sa kanyang anak na tanging tagapagligtas ng mga makasalanan tulad mo at tulad ko. Iyon ang sandigan or basis ng pag-ibig at pagiging katanggap-tanggap sa Diyos. No? Kaya kung wala ka pa kay Kristo, kaibigan, no, may panahon pa upang ikaw ay makatanggap ng pagliligtas na hindi ipagkakait ng Panginoong Jesucristo kanino man kung siya ay tunay na magsisisi sa kanyang kasalanan at mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Being an ambassador of Christ, we plead you, my friend, to be reconciled to God and be pleasing to Him. At tunay na hindi tatalikod ang Panginoong Jesucristo kung ikaw ay tatakbo sa Kanya para sa kaliligtas ng iyong kaluluwa, no? Sa kaliligtas ng iyong kaluluwa kung ikaw ay magsisi at manampalataya sa Kanya. Ngayon na gawin mo iyong kaibigan habang may panahon ka pa. Ay, manalangin. Aming Panginoong Diyos, maraming salamat muli sa pag-aaral ng iyong salita sa hapong ito. May kahabaan ang naging topic namin, ngunit sa iyo namin ipinagkakatiwala ang bunga nito. Sa iyo namin ipinagkakatiwala na ang mga aral na aming natutunan ay magbunga para sa amin ng lalo pang ah, ika ah, lalo pang ah, lalo pang magiging maalab ang pag-adore namin sa aming tagapagligtas of what He has done for us sa aming kaligtasan. Iyon ay dahil sa inyong mabiyayang pagliligtas sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Nawa aming Panginoon bilang mga tagatanggap ng katotohanan ay ito ay maging witness kami
ng katotohanan na meron kami. Katulad ng inyong mga apostoles na sumulat ng mga ito para sa amin ng katotohanan na siya naman naming tinanggap mula sa inyong mga apostles, O God. Nawa ay maging matapat kami sa pag-witness patungkol sa aming tagapagligtas na walang iba ang aming Panginoong Hesukristo. Aming salamat po, aming Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.